Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Enjoyment lang mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayin ay shout out muna tayo kay Jubin Kilantang, Pedrito de los Santos Jr., ka-Good Vibes, at saka itong palaging nanonood si Sir sa New Jersey, si Rodolfo Vitor po. Sir, good morning. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. May nagtanong sa akin kahapon mga kaibigan kung bakit ko daw nilagyan ng net yung brooder ko sa ilalim. Yung net naman mga kaibigan na nilagay ko doon ay protection yun sa lamok, at saka kasi mga kaibigan, yung paanan nila, yung tumbanan ba nila mga kaibigan, hindi ko na nilagyan ng karton yun, hindi ko na nilagyan ng papel. Ano na tayo, screen na lang, maliit na butas ko screen. Tapos para madaluyan sila ng hangin, ito yung net ang nilagay ko mga kaibigan, at saka sarado lahat yung plywood mga kaibigan, at saka yung parang pintuan nila po, yung parang buksan ng bukasan ka po. Nilagay ko yan ng net para makaiwas tayo sa foul packs mga kaibigan. Yun ang po, kasi ilang beses ako dyan mga kaibigan na pag-open siya, lamok ang pinaka, kundi sila maibyan malaria, ma-foul pack sila mga kaibigan. Kaya yun, malaking tulong po yan. Tulad sa akin ngayon, ito nga, walang problema po, napakaganda ng nila, maliksi, talagang po, masaya ang mga manok natin ngayon mga kaibigan. Yun lang po, itong pag-usapan natin ngayon ay itong day of fight. Ito ang ginagawa ko bago dalhin sa sabungan ang manok ko. Yun naman mga kaibigan, ay tayo naman ay may iba-ibang paniwala, lalo na sa tayo ay ulutan lang kasi tumbling nagmamanok lang tayo mga kaibigan. Ang ginagawa ko kasi mga kaibigan, sa day of fight ng manok ko, 7 o'clock, magpakain tayo, di ba? Magpakain lang tayo ng 1/4 sa kanilang normal na kinakain po. Normal, ibig sabihin mga kaibigan, yung binigay talaga nating pagkain na yung normal na bigay natin ay 1/4 lang po. Kasi alam mo na, siguro mga 5 to 10 grams mga kaibigan, ganun. Tapos pagdating niya ng, kasi ako, pag pumunta ako talaga sa sabungan mga kaibigan, 10 o'clock po or 11 o'clock.
Kasi pag 1 o'clock mga kaibigan, lalo na pag medyo mag-entry ka ng 2 winds, dito mga kaibigan, pagdating mo doon, wala na. Kasi po, ano yun parisa na kagad. Pagdating mo ng 2 o'clock mga kaibigan, hindi ka na makaparis yun. 1 o'clock, hindi na po. Kaya ako, pag magpunta ako doon, 9, 10 o'clock, kaya ako mga kaibigan, pag ano na, 4 hours before pumunta ka sa sabungan, painom mo muna ng tubig mga kaibigan. 2 dips, 1 dip ba? Ganun lang po. At saka pag talagang pumunta ka na sa sabungan mga kaibigan, ay talagang ilimber mo yung manok mo para makaipot sila po. Kung hindi man sila makaipot mga kaibigan, pag ano mo, pag limber mo, i-massage mo yung manok mo mga kaibigan, hawakan mo, hindi massage sa yung hawak-hawak lang mga kaibigan na i-massage mo yung paa nila, lagay mo ulit sa limber, makaipot ang manok dyan mga kaibigan. Kaya kailangan paiputin mo para medyo pagdating doon, kung hindi na siya ma-empty, ay talagang makuhaan yung ano niya mga kaibigan, sa ilalim po. Ay alam mo na mga kaibigan, itong magmamanok kayo, ay talagang mag-obserba po. Yan ang pinaka-the best na gawin natin bago tayo magpunta sa bungan mga kaibigan, mga kasabong, ay iputin muna natin yung manok natin at tingnan natin yung ipot ng kaibigan. Yung sinasabi ko na kahit anong mga ipot yan, basta nakita yung maliit na yung ipot ng kaibigan, yun na po. Kita yung talagang iba sa normal yung ipot ng kaibigan, yung maliit na may puti sa dulo. Huwag na kayong ano pa sa iba kung anong, basta yun lang po. Basta lumiliit ang ipot, talagang may mga palo na yan mga kaibigan, totoo yan. Kaya tayo na may mga ulutanero lang, siyempre, sa ulutan lang tayo ang labanan natin dito. Yung sa tingin nyo po, pag-ipot ng manok, 3 ipot, na napakaliit po, naku, may mga palo ng manok na yan, mga kaibigan. Kasi pag pinaipot mo muna ang manok mo bago mo dalhin sa sabungan, ay talagang ano po, yung manok na yan ay talagang may mga palo pagdating doon mga kaibigan. Talagang mas maganda kung empty na talaga sila. Pagdating mo sa sabungan kaibigan, tayo may ulutan na. Pagdating mo doon, hindi ka na, wala ka nang dalang limber Diba? Pwede naman pala padakarin mo pag nakita mo mga kaibigan na medyo nakulangan ka sa ipot. Ilapag mo sa, kahit ano dyan, lupa ba, siminto ba, palakarin mo po para ipot talaga yung manok mo para sa paglaban pagdating empty na siya po. Kahit anong klaseng bloodline yan, pag mag-empty ang manok, kahit tao mga kaibigan, mag-boxing ka, medyo busog ka, nako, may rapan kang gumalaw mga kaibigan. Yun lang po, napakasimple, common sense lang mga kaibigan ay ang manok naman mga kaibigan, pag medyo day of fight na, hindi ka na mahirapan no? Kasi kunti lang ibigay mo di ba? Ibigay ka ng 7 o'clock, umakad ka ng mga 9 o'clock, pag paglapag mo diyan sa limber mo kayo, paglapag mo sa kung saan mo nilagay, lagyan mo rin ng medyo mapping nila para hindi sila makatuka kung ano man. Paglapag mo siya talagang iipot yan kaibigan. Hindi pwedeng hindi iipot. Kung hindi man, kunin mo, i-massage mo ng konti. Tapos ibalik mo sa limber bago mo dalhin sa sabungan po. Kasi sa sabungan naman pagdating mo 9 o'clock, pahinga mo pa yan ng 2 hours ng kaibigan. Ano sa inyo? Pwede naman 1 hour. Well, kita mo nyo naman yung sa manok ng kaibigan na pagkondisyon ng kaibigan, baliwala lang yung mga kaibigan, 1 hour na okay na talaga yun, kondisyon ng manok mo Kita mo naman yung mga kaibigan, lalo na pag maghinaking ang manok, gamit mo yung inirbon sa kabituan, ay talaga maghinaking yun. Tapos makita mo mga kaibigan na medyo kulang sa galaw yung manok mo, ay ilapag mo pa, lakad-lakarin mo mga kaibigan para umipot ulit po. Para mag-empty talaga siya. Talagang ang mga ulutan, ganun lang naman ng kaibigan na empty yung manok mo para may mga lumalabas sa palo talaga. So pag nakita mo yung ipot na maliliit, ako, expected na yan mga kaibigan. Talagang lumalagitik na yung mga palo dyan. At saka, ito kasing manok, lalo na pag mag-empty na talaga siya, ay kasi yung mga ano tawag dyan mga kaibigan, balon-balunan ba yun? Yung dito nila, o gizzard ba yun sa ilalim na talaga may mga pundong pagkain pa yan. Kaya kahit bigyan mo yan ng 5 grams, hindi pa yan 5 grams talagang okay na yun kasi laban Yun ang tandaan yung kaibigan. Ito kasi kadalasan, ito isa sa mga pagkakamali ng mga kapwa natin sa bungiro na
pinapakain siya ng kahit kalahati sa normal yang kinain, ay ang manok yan mga kaibigan medyo bumigat po. At saka pagdating lalo na pag hindi mo pinaipot yan, ay matagalan ang proseso ng ano niya na talagang lumalabas yung palo ng isang manok. So pag binigyan nyo lang yan ng 5 grams, madali lang ipalabas yan. Eh kasi pagdating mo doon, na-control mo naman yung tubig. Pag kontrolado na yung tubig mga kaibigan, alam mo na, 3 days before, talagang control na yun. At saka malaman mo naman yun mga kaibigan na medyo ang manok mo may tubig pa. Makita mo naman yun sa ipot nila. Pag medyo maliit ng kaibigan, may puti, at saka mahawakan mo lalo na, ay okay na yun. Talagang may mga palo na yung mga manok na yan. At saka huwag nyo kalibutan mga kaibigan, ito isang tip, bilang isang magmamanok, ay paiputin nyo muna ang alaga nyo bago dalhin sa sabungan para ma-enjoy naman kayo po. Ito naman sa atin kaibigan ay through experience. Kahit sino diyan, mga talagang master na sa sabong. So, yan ang ginagawa po, lalo na pag kayo ay mga baguhan. Magtaka kayo na yung manok nyo kulang sa palo, ibusog yun mga kaibigan, kaya yun. At saka may moisture. Baka marami pinainom nyo, sa atin naman kaibigan, ay iba-iba tayong paniniwala tungkol sa mga pag-alaga ng manok po. Pero kung sa atin mga kaibigan, napaka-importante po na paiputin natin muna yung manok natin bago dalhin sa sabungan po. Yun na po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan.